Sa katahimikan ng kabihasnan sa Iloilo, sa sitio Sibukaw, Barangay Bucari, Leon, may isang kwento ng buhay na hindi dapat natapos. Isang 26 years old, isang binata na ang tanging hangad ay makatulong sa kanyang pamilya. Si Jericho Cabaya ay kilala bilang aktibong taga-suporta ng Leon News Live, lalo na sa pagbibigay ng impormasyon sa kanilang komunidad, partikular noong panahon ng pandemya. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng isang trahedya. At ang mas masakit, ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay maaaring bunga lamang ng isang kwentong hindi totoo. Si Jericho, alias Check Cantumayor Cabaya, ipinanganak noong April 26, 1999. Ilang linggo na lang sana, ipagdiriwang na ang kanyang ika-26 na kaarawan. Isang panibagong taon ng buhay, isang panibagong pagkakataon para sa kanyang mga pangarap at para lalo pang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit hindi na iyon natupad dahil noong April 14, 2026, isang madilim at malagim na trahedya ang yumanig sa kanyang buhay at sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Sa gabing dapat ay payapa, si Jack ay walang awang pinaslang at ang mas masakit, ang kumitil sa kanyang buhay ay hindi estranghero, kundi sarili niyang kamag-anak, isang taong umano'y lulong sa ipinagbabawal na gamot, na sa halip na maging kaagapay ay naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Lumaki sa simpleng pamumuhay, malayo sa luho, ngunit malapit sa hirap ng buhay. Isang masipag na magsasaka, araw-araw kasama niya ang kanyang mga magulang sa bukid. Sa ilalim ng init ng araw, habang ang iba ay nagpapahinga, si Jack ay nagtratrabaho. Hindi siya reklamador, hindi siya tamad. Sa katunayan, kapag may inuutos ang kanyang mga kamag-anak ay hindi siya tumatanggi. Isang tawag lang, isang pakiusap lang, agad siyang sumusunod. Ganon siya kabuti, ganon siyang maaasahan. Para sa nakakarami, si Jack ay walang kaaway, tahimik, masayahin at palaging positibo lamang, mapagkumbaba at palaging handang tumulong. Kaya nang kumalat ang balita ng kanyang pagkasawi, hindi makapaniwala ang lahat. April 13, 2026. Isang simpleng gabi, walang kakaiba. Nagpunta si Jack sa paborito niyang tambayan. Isang bahay na may piso wifi. Doon siya naglaro, doon siya nagpahinga. At dahil gabi na, nagpasya siyang doon na rin magpalipas ng gabi. Hindi niya alam, may isang taong nagmamasid. May isang taong may ibang iniisip, madilim na plano laban sa kanya. Bago ang insidente, sinabing nagtanong pa si Roldan Ohanyola, 36 years old, sariling kamag-anak ni Jack, second cousin, hindi malayong kamag-anak. Ayon sa saksi, isa sa mga kasama ng biktima ng gabing iyon, nag-a-update pa umano si Roldan kung anong oras ito matutulog. Hudyat umano ng planong pag-atake. April 14, 2026. 1:10 ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Sa loob ng bahay, mahimbing ang tulog ni Jack. Walang kaalam-alam na may paparating na panganib. Dahan-dahang pumasok ang sospek. Sa isang iglap, isang putok ang bumasag sa katahimikan. Isang putok na tumapos sa isang buhay na walang kalaban-laban. Tinamaan sa ulo si Jack. Walang laban, walang pagkakataon. Isang buhay ang tuluyang natapos. May mga taong naroroon, may mga nakita nila kung paano nilapitan ni Roldan ang natutulog na si Jack at kung paano niya isinagawa ang krimen. Walang awa niya itong pinaputukan at pagkatapos ng lahat, siya ay umalis na parang wala lang nangyaring krimen. Ngunit hindi rin nagtagal, siya ay sumuko sa mga otoridad at doon niya sinabi ang kanyang depensa na siya raw ay may kinakatakutang banta mula kay Jack. Lumabas din sa investigasyon na may matagal ng alitan sa pagitan ng dalawa na pinaniniwalaang motibo kaya nagawa ng suspect ang krimen.
Ngunit ang tanong ng lahat, totoo ba ito? O isang dahilan lamang para takasan ang pananagutan? Para sa pamilya, para sa mga kaibigan, para sa buong komunidad, iisa lang ang sinasabi. Hindi ganitong tao si Jack. Hindi siya gagawa ng pananakot. Hindi siya mananakit. Sa halip, siya ang tumutulong, siya ang inaasahan, siya ang laging nandyan. Ngayon, naiwan ang kanyang pamilya, bitbit ang sakit at ang galit. Isang anak ang nawala, isang katuwang sa buhay ang biglang nawala, at ang mas masakit, ang dahilan ay maaaring hindi kailanman naging totoo. Sa kabila ng lahat, nananatili ang panawagang hustisya para kay Jack. Hindi lamang para sa kanyang alaala, kundi para sa katotohanan. Si Jack, isang simpleng magsasaka, isang mabuting anak, isang taong maaasahan ng lahat. Hindi siya perpekto, ngunit hindi rin siya ang taong inilalarawan ng akusasyon. Sa isang iglap, tinapos ang kanyang buhay dahil sa takot, dahil sa galit, o dahil sa isang kasinungalingan. Ang sagot nasa kamay na ng hustisya. Sa isang gabing dapat ay payapa, isang buhay ang nawala. Sa isang taong dapat ay mapagkakatiwalaan, nanggaling ang kapahamakan. At sa isang kwento na dapat ay magpatuloy, ito ay biglang natapos, ngunit ang alaala ni Jack ay mananatili. At ang panawagan ng hustisya ay patuloy na uukil-kil sa konsensya ng lahat. Hanggang sa dumating ang araw na ang katotohanan ay tuluyang lalabas at ang katarungan ay makamit. Ito ang kwento ni Jack Cabiya, isang buhay na inalay sa pamilya, ngunit kinitil ng isang paratang. At dyan natatapos ang kwento natin sa araw na ito. Ako si Ate Jo, Story PH. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at suporta. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow para mas marami pang kwentong totoo at makabuluhan. Hanggang sa susunod na kwento, ingat po kayong lahat. Maraming salamat. Ako po si Ate Jo Story PH, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. God bless you!